Ano ba ang relihiyon ng ating Panginoong Jesucristo? Kung tatanungin natin siya, Jesus, what's your religion? Ano po kaya isasagot niya? Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po pag-usapan natin yung term na born again. Born again ba si Jesus? Yan ba yung religion niya? Baptist ba siya? Catholic ba siya? Iglesia ni Cristo ba yung relihiyon niya? Jehovah's Witness ba siya? What is Jesus' religion? Now, i-define po muna natin yung concept ng born again. The term born again is not a religion, but a spiritual experience. A scriptural term referring to God's work of regeneration by which He imparts new spiritual life to us. Now, kung tatanungin natin, si Jesus Christ po, wala po siyang specific na relihiyon na inirerehistro sa gobyerno, no, sa mga Security and Exchange Commission. Hindi ganoon si Jesus Christ na para bang mag-establish siya ng isang institusyon at sasabihin niya yan yung relihiyon ko. Hindi po ganoon 'yon. Si Jesus Christ na parito hindi upang tayo ay magkaroon ng relihiyon, kundi upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Napakahalaga po nito kasi kahit na nakasakay ka sa barko o sa eroplano, nag-crash yung eroplano, lumubog yung barko, napadpad ka sa isang isla. Kahit mag-isa ka na lang doon sa isla at wala kang pwedeng sanibang anumang relihiyon, maliligtas ka pa rin. May pag-asa ka pa rin maligtas at makasama ang Diyos na pangwalang hanggan. Sapagkat ang itinatag ng Panginoong Jesucristo ay hindi relihiyon, kundi isang church, isang iglesia na merong relasyon sa Diyos kahit mag-isa ka lang doon sa isla. Hindi mo kailangan maging membro ng isang institusyon para masabi mong ligtas ka. Ang kailangan mo lang relasyon sa Diyos. At yun ang dahilan kung ba't ang Panginoong Jesucristo ay naparito. Relationship, hindi po relihiyon. Now, paano ka magiging membro ng pamilya ng Diyos? Paano ka magiging membro ng church ni Jesus Christ na may relasyon sa Diyos? Again, hindi relihiyon relasyon sa Diyos. Simple lamang po, kailangan mo maging born again. Hindi maging born again na relihiyon, kundi ma-born again. Actually, that's the better term, no? Ma-born again. Why? Because the term born again is not a religion, it is a spiritual experience. Karanasan po ang pagiging born again. Hindi siya relihiyon na sinaniban or inaniban mo o naging member ka, kundi ito yung spiritual experience mo na binago ka talaga ng Diyos. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay at hinayaan mo siyang maghari sa iyo. At that moment in time, nagkaroon ng pagbabago sa iyong puso at ang dati mong inaasam at pinapangarap ay patungkol lang sa sarili mo. Now, ang pangarap mo ay patungkol sa Diyos. At ang buhay mo ay ginugugol mo na para sa Diyos. Yan yung resulta ng pagiging born again, yung na-born again ka, pinanganak kang muli. Yung dati mong pagkatao na wala na, nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Na yung pag-aaralan po natin, magmumula po sa John chapter 3, verse 3. Nag-uusap po dito si Nicodemus, tsaka si Jesus. At dito pinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo yung salitang born again. At dito hindi mo makikita kahit isang beses o kahit pahiwatig man lang na yung salitang born again relihiyon. Sabi po ni Jesus, Jesus replied, "Very truly I tell you, Nicodemus, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Hindi sinasabi dito ni Jesus Christ na kailangan mong umanib sa isang relihiyon o sekta o denominasyon. Ang sinasabi ni Jesus dito, kailangan mong maranasan yung born again experience. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." So ano ba yung ipinanganak na muli, born again? So meron po tayong tatlong description pagdating sa term na born again. Yung una po, born again is not a sect or a religion. I hope that is clear, no? Pag sinabing born again, hindi ito sekta, relihiyon, o church building na pinupuntahan. O isang samahan. Yung born again po, it is an experience. Spiritual experience. Yan po yung pangalawa nating puntos, no? Born again is a spiritual experience. Now, tingnan po muna natin yung usapan ni Jesus Christ at ni Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, "How can someone be born when they are old?" So, ang iniisip ni Nicodemus, material, physical. Matanda na isang tao, paano mga naipapanganak muli yun, Jesus? Papasok ba ulit sa sinapupunan ng nanay niya?
Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Sigurado ako, sabi niya, sigurado ako hindi na pwede pumasok isang matanda sa sinapupunan ng nanay niya para ipanganak na muli. Material, physical, yun ang iniisip ni Nicodemus. Para pong marang ibang mga Kristiyano, no? Material, physical. Hindi nga nila iniisip na pumasok ka sa sinapupunan ng nanay mo, pero ang iniisip naman nila, material, physical na church building, physical na samahan, physical na organisasyon, sumali ka dyan, tsaka ka magkakaroon ng kaligtasan. Maraming misinterpretation pagdating sa born again. Actually, kasalanan din ng maraming mga born again. Kasi nga, pag tinanong sila, anong relihiyon mo? Ang sagot nila, born again. Mali rin eh. Yung mga born again na rin mismong nililigaw na nila rin yung ibang tao pag tinatanong sila. Imbes na iniisip ng tao na yung born again, it's an experience, religious experience, parang niligaw na rin nila yung ibang mga tao at iniisip tuloy ng ibang tao, relihiyon yun. Sabi ni Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." So dito, spiritual cleansing na water and Spirit. So hindi yan yung parang amniotic fluid na, kailangan panganak na, merong tubig. Sa susunod, discuss natin yung water dito eh. Pwede kasi itong amniotic fluid, pwedeng baptism. Pero ang malinaw sa akin, pag sinabing water, cleansing. So, kailangan mo ng cleansing, paglilinis. At yung cleansing na yon, hindi pwedeng walang espiritu. Sabi dito, born of water and the Spirit. So, ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, merong spiritual cleansing. Yung dati nating buhay na makasalanan at namumuhay tayo sa makamundong kaparaanan, malalaswain lumalabas sa bibig natin, palamura tayo, o kaya yung iniisip natin, puro pang sarili lang, pangarap natin, pang sarili lang, namumuhay tayo sa kamunduhan, lahat ng yun kailangan ng cleansing. Lilinisin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayun pala yung tinutukoy niya na being born again. And then sabi dito, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, spiritual rebirth. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual renewal, cleansing. Verse 7, "You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with every one born of the Spirit." So itinutukoy po pala ni Jesus Christ dito, born of the Spirit, hindi physical. Kaya pag tinanong tayo, ano bang relihiyon mo? Ikaw, anong relihiyon mo? Huwag mo sabihin born again. Kasi isipin nila, physical, material, organisasyon, samahan. Kailangan, pag sinabi mong born again, i-define mo yan na spiritual experience. Something na naranasan mo, the moment na na-enkwentro mo si Jesus Christ, nakilala mo siya at sinabi mo, "Lord, thank you for dying for my sins. For dying for me, you saved me. You died on the cross on my behalf." The moment you realize na si Jesus Christ nahirapan doon sa krus para saluhin ang iyong mga kasalanan, niligtas ka ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, at siya'y namatay at muling nabuhay, at ngayon buhay si Kristo kasama natin upang pagharian tayo. Jesus Christ is alive and He's reigning over our lives. Panginoon siya ng ating buhay na dapat nating sundin. The moment you realize that Jesus is Savior and He is Lord, na dapat pag-alayan ng buhay, na dapat ibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya, at that moment in time, magkakaroon ka ng spiritual renewal, mabuborn again ka, magkakaroon ka ng bagong pagkatao. So number 3 po, born again is the rebirth of the new self. Ikaw ay bagong tao na, bagong nilalang na. Kaya ang sabi po sa Biblia, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang luma niyang pagkatao ay wala na sapagkat siya ay bago na. Mga kapatid, tanong, ikaw ba na born again ka na ba? Did you have this born again experience? Na yung luma mong pagkatao na wala na. Nagkaroon ka na ng bagong pagkatao. Freedom po yun eh. Kalayaan yun eh. Yung nagkaroon ka ng kalayaan na, "Lord, thank you for renewing me." Natagpuan ko rin, finally, yung aking sarili kay Kristo Jesus. There are many times ina-identify natin yung sarili natin sa career natin, sa tagumpay natin,
nakamtan natin sa buhay, sa asawa natin, sa pamilya natin, sa negosyo natin. Minsan, hinahanap natin yung sarili natin sa mga bagay na yun eh. Pero ang kailangan mo lang talaga si Jesus Christ, and once you find yourself in Christ, na born again ka, nagkaroon ka ng bagong identity, you are new creation in Christ Jesus. Kaya po bilang application natin dito sa pinag-aaralan natin na to, no? Number 1, stop identifying born again as a religion. Siguro po maganda po, thousands of people are watching this devotion, no? At least thousands of people will realize, or at least will be reminded, na, teka, into na nga natin yung pag-iisip na yung born again ay religion. Start thinking na yung born again is an experience, para hindi naliligaw yung mga tao. Number 2, seek spiritual renewal. Hindi ko alam ang sitwasyon natin ngayon. I don't know ano pinagdadaanan natin. Pero alam niyo po, sa kabila ng mga nangyayari sa atin, ang pinaka-problem talaga natin spiritual, relationship with God. Kapag hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, magulo buhay mo. Wala kang direksyon. Hindi maayos ang pamilya. Hindi maayos ang relasyon mo sa asawa. Relasyon mo sa anak. Relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Hindi maayos lahat ng adhikain mo sa buhay. Lahat ng ginagawa mo parang walang malinaw na direksyon. Kasi po, hindi maayos yung spirito. Ang kailangan po natin mga kapatid, tamang relasyon sa Diyos. And everything else will fall into place. Gusto mo bang magkaroon ng kaayusan sa iyong buhay? Kailangan si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Hanggat hindi si Kristo ang sentro ng iyong buhay, you are lost. Paano po ako nakaka-sure na you are lost? Kasi po si Jesus Christ na parito to seek and save the lost. If you are not lost right now, kiniklaim mo na, hindi ko naman kailangan si Jesus, I'm not lost. No? Ang born again experience kasi nagsisimula yan sa realization na I'm lost and I need Jesus. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, kung feeling mo magaling ka, you don't need a doctor. Pero the moment you realize you're sick, then you're starting to seek a doctor. Sabi ni Jesus Christ, I'm your healer. I'm all you need. I am all you need. Ako lang kailangan mo. Lapit ka sa akin, come back to me. So mga kapatid, I don't know your situation, pero kung gusto mo magkaroon ng kaayusan sa iyong buhay, seek Jesus Christ. Seek spiritual renewal. You need to become right before God. Relationship with God muna ang unahin natin. Number 3, start sharing the experience. The moment na na-realize mo na, na born again ka, don't share religion. Problema po yan, yung nag-share ng religion. Umanib kayo sa amin, maging part ka ng denomination namin. Well, kung makakatulong naman spiritually, why not? Pero that's not the point. Ang point po talaga, pinakauna, may share natin yung gospel na tinanggap natin na bumago sa atin. May share natin si Kristo na siyang bumago ng buhay natin at Panginoon natin. We don't need to share religion. All we need to share is the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya po, para po sa ating discussion, why should we avoid spreading religion and start spreading the gospel of Christ? Na kung ikaw po ay bago dito sa ating channel, share lang to ng mahal mo sa buhay, ng kaibigan mo, and you want to experience the born again experience, ang request ko sa iyo, kausapin mo si Lord right now. Stop mo na tong devotion na to, no? Tong video na to. You talk to Him directly, ask for forgiveness. And hilingin mo na i-restore ng Diyos yung relationship niya. Yung relationship natin sa Kanya. Pwede mong ipanalangin yung ganitong prayer. Heavenly Father, I have sinned against you. I ask for forgiveness. I acknowledge that Jesus suffered on my behalf, took the punishment I deserve, and died on the cross in order to save me. I believe He rose from the dead and reigns as King over my life. Please change me. Let me experience being born again in the Spirit. Save me, renew me, restore me, heal me. Make me a person you designed me to be.
From now on, I will live for you. I offer my life to you. Thank you, Lord Jesus, for loving me to the very end. Now let me serve you in return until the end of my life. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Jessica Ann. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At shoutout po kay Edwin Marasigan. Salamat sa iyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. At hello po pala sa lahat ng mga taga Bohol na nakasubaybay dito sa ating channel.